Sige po, Matthew 1 verse 21. Matthew 1 verse 21, pakibasa ng malakas. She will bear a son. Sino yung she? Si Mary, siyempre. Sabi po niya, she will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Pakisabi po ng malakas, Jesus. Tingnan po natin ang isa pang version kung saan ibinigay po ang pangalan ng Panginoon sa kanilang language, sariling language. Sige po, tingnan po natin ito. Sabi po niya, verse 21, she will give birth to a son and you will name him Yeshua. Ano po ang ibig sabihin ng Yeshua daw? He saves, o kaya the Lord saves, because He will save His people from their sins. At alam naman po natin yon, ano po, na ang pangalan talaga ng tao nagkakaiba-iba depende sa language, right? Halimbawa po, ang Panginoong Jesus sa kanilang language sa Hebreo, Israelita, ay Yeshua, pag English, Jesus, and of course, pag Tagalog, Jesus. Bakit? Kasi nga po sa pagkakaiba-iba ng mga salita natin at ng mga letra natin, pati basa natin ng letra, di ba? Yung iba, letter J ang basa sa Pilipinas, ang basa natin ay H, right? Halimbawa po, si Juan, ano sa English si Juan? Come on, ano po? John, siyempre, no? O ano sa English si Juanito? Usually Johnny, kaya nga raw po si Juanito Lacarin naging Johnny Walker, no? At si Rogelio Dagdag naging Roger Moore. Si Alfonso de Asis naging Alzheimer's disease, no? Yung mas matindi yung isa si Diomedes Durante naging deodorant, ano? Anyway, yun nga po kasi ang katotohanan, ano nga po, na depende sa language, pero same person, naiiba nga po yung basa o bigkas natin sa kanyang pangalan. At ganun nga rin po ang Panginoong Hesukristo, na sa kanilang talagang lingwahe, sa Hebreo, yun nga po ang talagang pangalan po niya ay Yeshua. Ano po ba ang ibig sabihin ng Yeshua? Pero bago ko po sabihin po yon, gusto ko rin pong malaman ninyo na actually may katukayo si Lord sa Old Testament, no? Meron siyang kapangalan. Ang kapangalan niya sa Old Testament ay walang iba kundi si Joshua. Yan. Paano nangyari yon? Paliwanag ko ng konti ulit sa inyo ha. Nung mga nakaraan, mga kapatid, ay pinag-usapan natin yung mga character sa Bible na mayroong mga ya ang dulo, di ba? Ay andyan si Jedediah, Nehemiah, no, na yung ya, ang ibig ngang sabihin nun ay Yahweh, shortcut ng Yahweh. So karaniwan yun, marami silang pangalan, nasa dulo ang pangalang Yahweh. Pero alam ba ninyo, marami din naman na ang pangalan ng Panginoon ay nasa bungad. No? Yun po, pag nababasa nyo, halimbawa, yan mga yan, Joshua, alam nyo ba na yung Jo doon ay tungkol sa pangalan ng Panginoon? Alam nyo ba, pag sinabing Jonathan, ay yung Jo doon ay kay Lord din yon. No? So ipapaliwanag ko po yun sa inyo ha. Ganito pong paraan. Ano? Pag gusto pong tingnan nyo po yung letrang ito, ang pangalan nga po ng Panginoon, sabi niya, pakilala siya kay Moses, ay sabi niya, you shall, I am who I am. Sino ka ba, Lord? Sabi niya, I am who I am. At sa letra po na mayroon tayo ngayon sa English, ang spelling po nun ay YHWH. Okay, YHWH. Ayan, okay? Kasi sila po, wala silang vowel. Hindi sinusulat yung vowel sa kanila. Wala silang A, E, O, U. No? Doon po sa Old Hebrew. Hanggang ngayon, actually, no, halos din nila nilalagay yung kanilang vowel. So, ang kabisado lang nila yung mga salita o yung mga letra, alam na nila kung ano ang vowel na kasama. Okay? Pero pagdating po sa pangalan ng Panginoon na Yahweh, yan po ay mayroon pong variation. Bakit? Kasi nga sa mga Israelita, napakabanal ng pangalan na yan. Sabi kasi ng Panginoon, huwag niyong gagamitin ang aking pangalan sa walang kabuluhan. Dahil po dyan, tuwing nakikita nila yan sa Bible, hindi na po nila binibigkas. Ang bigkas na lang nila ay the Lord o kaya Adonai. Kaya po may variation. Ano ba talaga? Yahweh ba? No, yun po yung isa. Yahweh o kaya Yehovah. Maliwanag po? Yahweh o kaya Yehovah. Yung Yehovah, pag in-English mo naman, nagiging Jehovah. Okay? So, doon galing yung salitang, yung pangalan na iyon. Ngayon, gusto kong tignan po ninyo, ito, no? Yung pangalang Yahweh, sa kanilang sariling letra sa Hebreo, ganito po ang itsura niyan.
Ayan. Kung sila po ay magbasa, hindi po pagagaya natin na galing sa kaliwa. Kung sila ay magbasa, galing sa kanan. Okay? So, Yahweh, ibig sabihin pag ganito po yan. Ito po ay Y, ito po ay H, ito po ay V o kaya W, tapos yan naman po ay H. Okay? Yun po yung pangalang Yahweh. Ngayon, tingnan nyo po ang pangalan ng Panginoong Jesus ay Yeshua. Okay? At alam nyo ba, ang tukayo nga niya ay si Joshua. Pakipakita nga yung picture. Ito po picture ng mismong Hebrew Bible. Picture ng mismong Hebrew Bible. Okay? Tingnan nyo po Joshua. Okay? Tingnan nyo po yung pagkakasulat ng pangalang Joshua. Nakita po ninyo? Yun pong first 3 letters ng pangalang Joshua, kapareho ng first 3 letters ng Yahweh. Tama? Hello, tama ba? No? Bakit? Kasi nga, ganun nga po yun. Ano po, dala nila sa unang bahagi ng kanilang pangalan. No? So, kung babasahin mo po yan, babasahin po yan ng sa Hebreo mismo, ang basa po dyan ay Yehoshua. No? Yehoshua, o kaya madalas sino-shortcut nila, kaya ang tawag nila ay Yeshua. Okay? So, yung pangalan na Yeshua, yung nagpaggaling sa Hebrew, ang translation po niya, pag in English, ay naging Joshua. Pero yung pangalan na Yeshua, na sinulat na rin sa Greek, pag in English naman, ay naging Jesus. Are you following? Come on, maliwanag ba mga kapatid? O ngayon, bakit ko ba sinasabi po ito? Una, siyempre para lumalim pa tayo sa katotohanan ng Panginoon. Pangalawa, ay para at the same time, maging aware din tayo kasi nga mayroon pong turo na pinagbabangga si Yahweh at si Jesus samantalang sila po ay iisa. Pero may nagtuturo na kaya dumating si Jesus para iligtas ang mga tao kay Yahweh kasi malupit si Yahweh. Ganon. Ano? So anyway, maling-mali po yun at nahahamak nga po ang pangalan ng ating Panginoon. At dito nga po makikita natin na ang Panginoong Hesus mismo, dala-dala nga niya mismo sa kanyang pangalan ang Yahweh. Maliwanag? Bakit? Ano bang ibig sabihin ng Yeshua? Ang ibig pong sabihin muna ng Shua, pakisabi nga po ng malakas, Shua. No? Tingnan nyo katabi, pakisabihan, Shua. No? Ang ibig pong sabihin po noon ay save. Pakisabi ng malakas, save. So kapag po sinabing Yeshua, Yahweh, o kaya Jehovah saves. Maliwanag? Hello, maliwanag po? Ano ulit pag sinabing Yeshua? Yahweh saves. O kaya the Lord saves. O kaya He saves. Ayan. At kaya nga po, ang talagang pangalan ng Panginoon, mismong pangalan po niya, maliwanag na ang kanyang misyon. Nung siya ay magkatawang tao, ano po yon? Siya ay maging tagapagligtas. Right? Yon ang ating Panginoon. Balikan nga lang natin yung verse na yun ulit. Matthew 1 verse 21. Ano po ulit sabi? She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Dalawang bagay po ang gusto ko pong pag-usapan natin mula rito. Number 1, Jesus saves us. Pakisabi ng malakas, Jesus saves us. Of course, saan tayo nililigtas ng Panginoon? No, alam niyo po, sa totoo naman, ang daming mga pagliligtas ang ginagawa ng Lord sa buhay natin. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba kayo? Minsan nga hindi natin alam, iniligtas na pala tayo ng Panginoon sa ikasisira natin, ikapapahamak natin. Hindi natin namalayan, yung pala ginaid lang niya tayo. Di ba? Minsan may mga nangyayaring masama, hindi mo alam kasi tulog ka o hindi mo nakita. Pero sa totoo lang, maraming pagkakataon, inililigtas ka ng Panginoon. Pwede kang inililigtas sa kapahamakan, inililigtas sa kahihiyan, inililigtas sa kaguluhan, inililigtas sa kamatayan. Ang daming pagliligtas na ginagawa ni Lord sa buhay natin. Right? Kanina po, tuwan-tuwa po ako kaninang umaga kasi nakita, andito po sa harapan, nakaupo po, yung isang binatilyo na actually pamangkin ba, anak ng pinsan mo, no? Anak ng pinsan ni Leia. Nandito po sila, magkakasama sila, marami silang pamilya, umaten. Tuwan-tuwa po ako kasi po itong batang to, si Marco, ay makailan lang, tinawag ako ni Leia, punta po ako doon sa may De Los Santos, ipinag-pray po itong binatilyong ito kasi magkaroon po siya ng kakaibang sakit na, di ba po yung utak natin, nakita nyo po na po ba utak nyo? Di ba yung utak natin parang bituka rin na, di ba parang gano'n? Siya po, yung utak daw niya, buhol-buhol. Di ba parang siguro parang bitukang buhol-buhol. Di ko ma-imagine kung paano. At yung ganong klase po ng sakit, napakahirap. At ang isa pang problema,
yung pong mga espesyalista na mga neurosurgeon, pagdating po sa ganyan, dadalawa lang ba? Tatlo lang po sa buong Pilipinas. At napaka-sensitibo po ng sakit po na ito. No? Anyway, yung bata, nung umatake po yun, sobrang sakit, tapos nawala po siya, na parang, I don't know kung nag-near-death experience, parang namatay. Basta po, nung magising po siya, ang sabi raw niya sa magulang niya ay, totoo pa lang may langit. Sabi niya ganon. Tapos isa pa sa sinabi niya ay, nakita ko si pastor, pinag-pray ako. Di ba? Sarap naman sa pakiramdam noon, no? Nakita ako sa TV, ay isa lang. Ano ba mas masarap, makita sa langit o makita sa TV? So sabi niya ay, nakita ko si pastor, pinag-pray ako. Sabi raw niya ganon. Pero neighbor ko pang na-meet tong batang ito. At hindi niya ako kilala, hindi kami magkakilala. Ang kakilala ko lang si Leia. So dahil may nabanggit na pastor, pumunta po ako doon. At sabi nila, pagdating ko po doon, siya ba yung nakita mo na pastor? Ako nga raw po, yung nakita niya na pastor. So anyway, nagpray at pinagpray na pagalingin siya ng Panginoon. Alam po ninyo, yung matinding operation dapat nagagawin po sa kanya. Hindi na tinuloy, no? Ito tinuloy ba? Ito kaya lang yun pong napakadelikado na kanya pong kalagayan po na yun para lang pong nagdahilan. Ano ho? Ay grabe. Yung pamilya po, tuwang-tuwa po, hanggang kanina po, tuwang-tuwa po sila tingnan yung pastor, lakas-lakas na niya. Tingnan yung pastor, para lang siya nagdahilan, no? Sabi nila kasi nga po, imagine, utak po yun, nauoperahan. Tapos parang naging napakadali po ng proseso, samantalang sabi po ng pinakamagagaling na mga doktor sa utak, napakahirap po na procedure. No? At yun nga po, salamat po sa Panginoon. Sige po, palakpakan po natin po si Lord po dyan. Kasi po, makapangyarihan naman talaga. Si Lord wala naman po talagang mahirap po sa Kanya. Amen? Kinukwento ko po ito, nasabit lang po ako doon. No? Pero, ito po, kasi nga po si Lord ang kumikilos. Right? At kapag po ang Panginoon may gustong gawin sa buhay natin, kahit anong kalagayan mo, gusto kang iligtas ng Panginoon, kayang-kaya tayong iligtas ni Lord. Maliwanag po ba, mga kapatid? Okay? So lahat ng mga to, ginagawa ng Panginoon. Ang daming mga pagliligtas na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Pero ang higit na kailangan maintindihan po natin na ang pangunahing misyon ng Panginoon ay iligtas tayo mula sa kasalanan. Kasi po yun ang problema minsan. Naghahanap tayo ng pagliligtas sa kahirapan, pagliligtas sa kalungkutan, pagliligtas sa karamdaman, kung ano-anong mga pagliligtas. At dahil sa paghahanap natin ng mga ganon, minsan din na natin gaano na-appreciate yung pangunahing dahilan kung bakit bumaba si Jesus. Yung pangunahing na regalo niya sa'yo. At ang pangunahing regalo sa'yo ay kaligtasan mula sa kasalanan. Amen? Halimbawa, pinag-usapan natin, okay, Nehemiah, the Lord comforts. Jedidiah, beloved of the Lord. Azariah, the Lord helps. Benaniah, the Lord builds. Di ba? Yung mga pinag-usapan natin, ng mga nakaraang mga Sunday. Ang gaganda ng mga yon, na mga pakinggan, ang ganda na karanasan. Paano kung hindi mo naranasan? Paano kung hindi mo pa naranasan? So, hindi ako loves ni Lord. Hindi yata ako kasama doon sa mga pinagpapala ng Panginoon. Mali! Kasi nga po, ang tindi na bigay sa atin ng Panginoon at ang pinakamaganda na ginawa niya sa atin ay kaligtasan mula sa kasalanan. Amen? Mga kapatid, kaya nga po kailangan maintindihan natin na kung halimbawa, kung wala ako ng ibang mga bagay, pero meron akong kaligtasan, may kapatawaran ako ng kasalanan, natanggap ko na ang pinakamatindi galing sa Panginoon. At wala na akong ipagtatampo kung wala man ako nung iba. Di bali ng walang pera, walang jowa, basta may buhay na walang hanggan. Basta mayroong kaligtasan. Amen? Amen? Marami ka nga kung ano-anong bagay, pero wala namang kapatawaran ang iyong kasalanan, di ba? Marami ka nga kung anong mga bagay, wala ka namang kapayapaan, wala kang kaligtasan, lugi ka pa rin, wala ka pa rin. Kaya nga po, ang the best talaga na kailangan matanggap natin sa Panginoon is His salvation. Pag isabi po ng malakas, Jesus saves us. Amen po? Jesus saves us from the clutches of sin. No? Jesus saves us from the clutches of sin. Ano po ba pag sinabing clutches? Pag sinabing clutches, yung mahigpit na hawak, no? O kaya yung sunggab, o yung hindi ka makawala, yan po ang ibig sabihin ng clutches. Mayroon po akong papapanood sa inyo na maiksing video, no? At tingnan lamang po natin ito para ma-picture natin ano po ba ang ibig sabihin ng clutches of sin.
Yan. Yun po ang ibig nating sabihin pag sinabi nating clutches of sin. Yung isda na hindi na makawala. Now, imagine po, na ang isda, natural sa kanya, na ang kanyang habitat ay tubig. Ang isda ay para sa tubig. Ang tao, alam ba ninyo kung asan ang kanyang natural habitat? No? Of course, hindi lang dito sa lupa. Ang natural po na kinaroroonan natin dapat ay ang Panginoon. Kung paanong ang isda ay nilikha para sa tubig, ganun din naman ang tao ay nilikha para sa Diyos. Now, when you say you are in the clutches of sin, yung nahawakan kang ganon at tinangay ka ng kasalanan, inalis ka doon sa kung saan ka dapat nabubuhay, kung saan yung lugar mo talaga, at yun nga, kung sa kalagayan natin, tayo po dapat ay nasa presensya ng Panginoon. Tayo po dapat ay malapit sa Panginoon. Yun dapat yung buhay natin, yun dapat yung kaligayahan natin, yun po dapat yung ating kapayapaan, yun dapat kakumpletuhan ng buhay natin. Asan? Doon po sa presence ng Panginoon. But when you are in the clutches of sin, tayo po ay nawawala doon. Imaginein mo doon pa lang po, yung mawala na lang sa tubig yung isda, tsak hirap na yon at mamatay-matay na yon. Tama po ba? Malamang bago pa man makarating yon doon sa pugad, kung ipapakain yon sa mga baby nung ibon, no, mga sisiw ng ibon, malamang patay na po yon. Bakit? Kasi nga po, yun nga po, dahil po sa pagkakahawak sa kanya, inalis siya mula po sa tubig. At kailangan maintindihan natin, mga kapatid, yun ang ginagawa ng kasalanan. Pag sinabing clutches of sin, maliban na may mangyaring kakaiba, hindi ka makakawala dyan. Kagaya ng ibon na yun, imposible nang makawala. Right? Pero, kayo nga po, yun ang realidad ng buhay. Lahat po tayo ipinanganak ng makasalanan, lahat po tayo makasalanan, and we are all in the clutches of sin. At mahirap kung mawala. Pero yun nga po ang Panginoong Hesus dumating at siya ay namatay sa krus at siya ay muling nabuhay para nang sa ganun po, pamawalan ng kapangyarihan ang kasalanan sa ating mga buhay. At nang sa ganun po, pwede na tayong makapamuhay ng kakaiba. Pwede ka na makapamuhay ng bago. Bakit? Tinanggalan na ng kapangyarihan ang kasalanan sa iyong buhay. Hindi ka na raw alipin ng kasalanan. Amen? Amen? Tingnan niyo po ang Romans chapter 6 verse 16 hanggang 17. Pakibasa nga po ng malakas. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop sa kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito, no? Kung sino man ang sinusunod mo, yun ang alipin mo. Ito ay po pwedeng kasalanan na hahantong sa kamatayan o pagsunod sa Diyos na hahantong sa pagiging matuwid. Right? So kung sino ang sinusunod mo, yun ang amo mo. At alipin ka nito. It's either alipin ka ng kasalanan at sa kasalanan ka sumusunod o kaya sa Panginoon. Okay, verse 17. Ngunit, salamat sa Diyos. Pakisabi ng malakas, salamat sa Diyos. Kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taos-pusong sumunod sa katotohanan ng mga aral na ibinigay sa inyo. At yun nga po ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Tinanggalan ng kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay at kaya na po natin talaga pala sa tulong ng Panginoon makapamuhay ng bagong buhay. Amen? Okay, so Jesus saves us from the clutches of sin. Number 2 ay Jesus saves us from the consequences of sin. Pakisabi ng malakas, consequences. Ano po ba ang mga consequences ng kasalanan? Of course, mayroon pong consequence ang kasalanan na temporal. No? So pag sinabi pong temporal consequences, yung dito, habang nabubuhay tayo rito sa lupa, dulot yan, effect yan, ng nagawa natin. Di ba? Mga ganon. Tama? Pero alam niyo kahit sa mga yon, pwede kang iligtas ng Panginoon sa consequence ng kasalanan. Amen? Dito, of course, kayo po, may kanya-kanya kayong kwento. Ako po, ay alam ko rin po yung kwento ng iba po sa inyo. At natutuwa po ako kung paanong nakita ko nga po na ang mga tao po sa church ay tinatanggal ng Panginoon mula sa clutches of sin. At pag ito yung consequences of sin, inililigtas sila ng Panginoon doon. No? Halimbawa po, yung isang dating adik na kabataan, no? Na kung tutuusin, kung siya hindi tinanggal ng Panginoon doon,
ay of course yung consequences of sin ng pag-addict, eventually sisira yun ng kanyang buhay, di ba? Pero ngayon nga po, drummer na po natin siya. Ano? Hindi po yung nag-drums kanina, pusher lang yun, pusher lang, ha? Iba po yun, no? Si Eric ang sinasabi ko, no? Natagad yan sa Heroes. At ngayon nga po ay hindi lang drummer natin actually. Nakagraduate pa ho yan ng Bible School. No? Baka maging Bishop Eric pa yan. Ano ho? So, bakit? Kasi kayang gumawa talaga ng bago ni Lord sa buhay natin. Amen? Meron pa po yung isa na bago siya nakakilala sa Panginoon, may babae, may mabisyo. Tapos po, nung nakakilala siya sa Panginoon, bago pa lang siya nakakilala kay Lord, sinabi niya sa akin ay tinigilan niya, iniwan niya, nakipaghiwalay siya agad doon sa kanyang babae, at ang alam ko, nagtapat pa siya sa kanyang asawa. No? At ngayon nga po, ay sila po na pamilya, ay magkasama po na naglilingkod po sa Panginoon. Di ba po? Bakit? Kasi nga, kung tuloy-tuloy siya, ano ang magiging consequence doon? Di ba? Masisira ang pamilya. Right? Isa pa ho na malapit din po sa akin na dati po talagang talamak sa sugal, talaga pong masyadong baon na baon sa pagkakasugal. At dami ng utang, malaki na ang utang sa kasino, no? At may mga death threat pa, no? Pero nung makakilala po sa Panginoon at makapag-pray, sabi niya Pastor, nawala ang panlasa ko sa sugal. No? At pagkatapos nga po noon, ay biniless siya ng Panginoon at nawala nga po yung nakabayad siya sa kanyang mga utang, nawala yung bisyo na yon at ngayon nga po pinagpapala siya ng Panginoon. No? At nakakatulong pa sa marami. Imagine, pero kung nagtuloy-tuloy yon, nagtuloy-tuloy sa ganon, ano ng klaseng buhay mayroon kaya siya ngayon, di ba? Tayo may kanya-kanya mga ganong buhay, right? Kung mabuti na lang, Panginoon, hinango mo ako doon. Mabuti na lang, Lord, tinanggal mo ako doon. Kung hindi, yung consequences nito, dito tsak mauuwi. Right? Hello, maliwanag po ba? No? Mabuti na lang, Panginoon, natigil ako sa masamang bisyo. No? Kundi, malamang magkakasira-sira na yung buhay ko, kaya malamang wasak-wasak na yung baga ko. Di ba? Ang daming pwedeng mangyari, pero pag si Lord po kumilo sa buhay natin, He does not just remove us from the clutches of sin, He also frees us. He also saves us from its consequences. Ganon kakapangyarihan po si Lord sa buhay natin. Amen! Okay? Temporal yun. Pakisabi na malakas, temporal. Iba naman po yung eternal consequence of sin. No? Meron pong eternal consequence. Yung po kasing temporal, dito lang yan eh. Di ba? Halimbawa, dahil sa inabuso mo yung iyong katawan, nag-adik-adik ka, tapos namatay ka na maaga, dinanas mo ang temporal consequence. Ang problema, may kaluluwa ang tao. Yung kaluluwa kung saan napunta, yun ang eternal consequence. Maliwanag? Sabi po ng Panginoon ito, Matthew 25 verse 41. Si Jesus mismo ang nagsabi nito. Matthew 25 verse 41, Then He will say to those on His left, Depart from me, you curse, into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. Mayroon daw pong eternal fire. So ano po yun? Ano po? Yun nga po, consequence, eternal consequence. Na mayroon po pala talagang kaparusahan ang kasalanan sa kabila, yung pagkahulog ng kaluluwa sa impyerno. Ito po ay eternal consequence. At yun nga po, alam nyo, sa totoo lang po, lalo na sa panahon natin ngayon, sa panahon ng maraming alam yung mga tao, sa panahon ng internet, sa panahon ng kung ano-ano na mga ideas, no? Alam niyo po, yan po yung isang bagay na binabangga ng marami at ayaw tanggapin ng marami. Of course, ang katuwiran ay paanong mangyayari na ang Diyos na mapagmahal ay magsasabi na mayroong impyerno. O kaya, paanong mangyayari na kung siya ay love, tapos paparusahan niya sa impyerno ang isang tao. No? At ang sinasabi ay hindi gagawin yon ng Panginoon kasi hindi naman fair yung ganon. Di ba? Ganon po mag-isip ang tao. At ang dami pong nagdi-deny niyan. At maaring tayo mismo, nakukonfuse na, maaring tayo mismo, parang ayaw na nating maniwala. Pero gusto ko pong sabihin po sa inyo, maliwanag ang salita ng Panginoon po dyan, at sinasabi po niya, mayroon po talagang eternal
fire. No? Mayroon talagang impyerno. At maaring, naisip na, di ba parang ano naman yun, di naman ako ganun kasama. No? Alam niyo po, pag-isipan yung mabuti ito, mga kapatid ha. Halimbawa lang kung kilala niyo ba si Hitler? Friends niyo sa FB, di ba? Friends kayo, no? Di ba si Hitler? Ilang milyong Hudyo yung pinapatay niya maliban pa sa giyera na ginawa niya na napakaraming mga tao na napatay. Si Pol Pot, 'di ba, ng Asia, no? Na grabe rin, milyong mga tao yung pinapatay. At napakarami pang mga kung sino-sino sa kasaysayan na sobrang sasamang mga tao. Maliban pa doon sa mga, of course, sa mga halos dito lang sumulpot sa iba-ibang panig ng mundo. No, andyan, of course, sina Pablo Escobar, andyan yung mga matitinding mga crime lords, andyan yung mga talagang masasamang mga tao, at puwera pa yung kilala mo. Di ba? Puwera pa yung mga kilala. Isipin natin, ha? So, itong mga taong ito, ibig sabihin, na sa kabila ng lahat ng ganon kasama nila, tapos namatay pa sila na mapayapa. Hello? Pagkatapos ang pinagagawa na lang ganon, tapos nung mamatay sila, ang bilis lang nilang namatay. Ganun lang. So anong consequence ng kasalanan nila? Di ba wala? Nagpakasarap-sarap sila sa mundo, haring-hari sila, pinatay nila lahat ng gusto nilang patayin, gawin nila lahat ng gusto nilang gawin, tapos namatay sila ng ganun-ganun lang. O di, asan ang justice doon? Asan ang consequence? Are you following? At napakaraming masasamang mga tao na sa totoo lang ay, kung walang eternal punishment, kung walang eternal consequence, asan ang justice? Right? O ngayon, maaaring tayo naman isip, hindi naman ako kagaya ni Hitler, pastor. No? O hindi, kasi ako ang balbas ko andito, wala naman dito. No? Okay, hindi ka kasing sama ni Hitler, pero hindi mo kasing sama yung iba, pero alam po naman po natin sa mga sarili po natin, makasalanan pa rin tayo. Right? At alam nyo po, isang mabigat na kasalanan, actually, sa harapan ng Panginoon ay self-righteousness. Self-righteousness. Nung ang Panginoong Jesus bumaba rito sa lupa, alam nyo po ba kung bakit siya na pinapagalitan at sinasaway ang mga Pariseo at ang mga kapwa niya Israelita, hindi po dahil sa matitinding krimen, kundi dahil po sa kanilang self-righteousness. Binabalaan sila tungkol sa hell dahil po sa kanilang self-righteousness. No? Kasi nga po mga kapatid, tingnan nyo po bakit tayo, pag tayo nagawa na masama o may napanood lang tayo o nakita tayo na nakapost sa FB na hindi maganda, naghahanap ka kaagad ng justice. Tama? Hello, tama? Di ba? Pag nakita mo yung isa na hindi maayos mag-drive tapos nahuli, ano ang sasabihin mo? Deserve. O, di ba? O bakit pag tayo nakakakita ng ganon, gusto agad natin ng justice. Pero pag si Lord nagsasabi ng justice na pang walang hanggan, ayaw natin ng justice. Right? Hindi natin ibinibigay yung ganong karapatan sa Panginoon. Alam niyo po, ang Diyos po totoo mapagmahal, pero siya po ay Diyos na mabanal. At bilang banal, ay hindi po pwede ang kasalanan sa Kanya. At hindi lamang po siya Diyos na mapagmahal din, hindi lang siya Diyos na banal, He is just. Pakisabi ng malakas, just. Siya po ay matuwid na Diyos. Siya po ay makatarungan. So pag po walang kaparusahan ng kasalanan, konsentidor na Diyos na po siya. Ibig sabihin, puro siya love, wala na po siyang holiness. Wala na po siyang righteousness. Maliwanag, mga kapatid? Hello, maliwanag po ba? And yet, again, pakinggan niyo pong mabuti ito Kapag nating mabuti, kaya nga natin po pinag-uusapan ito kasi nga po ang Panginoong Jesus, Yeshua, came to save us from our sins. Ang Panginoon bumaba para iligtas tayo sa kaparusahan ng ating kasalanan. From the consequences of our sins. Is God love? Yes. Bakit may impyerno? Bakit may kaparusahan ang kasalanan? Asan ang love? Ang love nung isugo niya ang kanyang bugtong na anak na hindi dapat magdusa sa ating kasalanan, namatay sa krus at nagdusa ng sobra-sobra para sa ating mga kasalanan. Yun ang love. Ayaw po ng Panginoon na maparusahan tayo na pangwalang hanggan. Ayaw ng Panginoon ang eternal fire para sa atin, pero hindi niya pwedeng konsentihin ang kasalanan, kaya siya gumawa ng paraan. At ngayon nga po ang paraan niya ay ang Panginoong Hesus na namatay na kilalanin lang daw natin sa buhay natin. Kaya nga kaysa i-reject mo ng i-reject ang hell, i-receive mo na lang kaya si Jesus. Diba? Yun po ang ginagawa ng iba, tanggi ng tanggi sa kaparusahan ng kasalanan, samantalang may kaligtasan.
So pinapahirapan mo ang sarili mo, sasabihin mo na, ay, hindi ako naniniwala na may ganito, hindi ako naniniwala sa ganyan. Samantalang pwede ka namang maniwala na mayroon namang solusyon ang Diyos. Alam niyo kung ano ang totoong problema para sa marami, hindi ko sinalalahat. Alam niyo ang totoong problema para sa marami, no? Ay hindi dahil po sa yung ayaw nila na maligtas o ayaw nilang hindi maparusahan, kundi po dahil sa ayaw talaga nila na may kilalaning Diyos sa kanilang buhay. Kasi nga naman, kung kikilalanin ko si Kristo bilang aking tagapagligtas, ibig sabihin niyan, magpapaka-Kristiyano ako. O yun ang ayaw po nila. Kaya mas mabuti pa na wala na lang Jesus, wala na ring hell, para na sa ganun magawa ko ang lahat ng gusto ko. Uulitin ko po kaysa reject ka ng reject, sa consequence ng kasalanan, i-receive mo na lang ang kabayaran ng ang nagbayad ng iyong kasalanan, walang iba kundi si Jesus. Amen? Oy, palakpakan nyo naman si Lord po dyan, Jesus saves us from the consequences of sin. No? Tingnan po natin ito, punta na po tayo sa number 2 natin, pero bago yan, basahin natin 1 Timothy 1:15-16. 1 Timothy 1:15-16, si Apostol Pablo ang nagsabi nito, the saying is trustworthy and deserving of full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. No? Ito po yung sabi ni Paul. Ang sabi niya ay, ang Panginoong Hesus bumaba sa lupa para iligtas ang mga makasalanan at ako yung pinakamasama sa lahat. No? Ano na sabi ni Paul? Ako yung pinakamasama sa lahat. Bakit? Sabi ni Paul, pinakamasama siya sa lahat ng makasalanan. The foremost of all sinners. Kasi nga po, si Paul, dahil nga po sa hindi pa siya naniniwala noon sa Panginoon, ang ginawa po niya ay kanya pong hinanting at ipinakulong at meron pang kasama siya sa pagpapapatay doon po sa mga mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Galit na galit siya kay Jesus at galit na galit siya sa mga naniniwala kay Jesus, kaya niya sila pinaghahanting. Para sa kanya, napakalaking kasalanan yun kasi hindi ko lang ginawan ng masama ang tao, kundi si Jesus mismo ang pinagagawan ko ng masama. Sabi po niya, so ako yung pinakamasamang tao. Sabi po, pinakamatinlaki yung kasalanan ko. Kasi hindi lang kasalanan sa kapwa, kasalanan ko sa kanya mismo. Pangalawa, alam niya yung kanyang kasalanan, then he was so self-righteous. Nung una, akala niya dahil sa siya ay parisiyo, dahil sa siya ay naglilingkod sa Diyos. Dahil po sa siya ay sumusunod sa Old Testament. Nakala po niya ay okay na siya sa harapan ng Panginoon. Hindi rin niya kailangan si Jesus sa buhay niya. Kaya sabi niya, I am the foremost. Pero, iniligtas ako ni Lord. Sabi niya, para ipakita, verse 16, tingnan niyo po, para ipakita na kung ako nga niligtas ng Panginoon, na kung ako nga na ganito ako, ay pinatawad ako ng Panginoon, ibig sabihin, kahit sino, kahit gaano kasamang tao, tatanggapin ni Jesus pag lumapit sa Kanya. Amen? Ang ganda, di ba? Sabi po niya, but I receive mercy for this reason, that in me, as the foremost, Jesus Christ might display His perfect patience as an example to those who were to believe in Him for eternal life. Pag-sabi ng malakas, eternal life. Totoo po, mayroong eternal fire, pero mayroong eternal life. At ang gusto ni Lord para sa atin lahat, eternal life, hindi naman yung eternal fire. Kaya nga lang, ang kailangan nga ang natin gawin, kilalanin ang Panginoong Hesus na namatay sa krus para sa atin. Amen? Na regardless, kahit sino ka pa, kahit ano pa pinagdaanan mo, kahit sa tingin mo, mas masama ka pa, Apostol Pablo, no? Kahit sino pa tayo, sabi ng Panginoon, tatanggapin daw niya tayo, and we will receive eternal life. Amen? Okay, out of this, just sa verse 16, upang makita sa pamamagitan ko, no, sabi po niya, hindi lang ako, kundi para din sa ibang tao. So this is number 2. Ano yung number 1 muna? Jesus saves us. Number 2, Jesus saves others through us. Jesus saves others through us. Kung paanong ginamit si Apostol Pablo, ganon din naman, gusto tayong gamitin ng Panginoon. Amen? Tingnan niyo po ito Jude 1 verse 23. Jude 1 verse 23. Sabi po dito, save others by snatching them from the fire of hell. Ano raw?
Gusto ng Panginoon na iligtas yung iba, pero sino ang gagamitin niya? Sabi po niya, save others by snatching them from the fire of hell. Pakisabi ng malakas, snatch. Pagtingnan yung katabi, pakisabihan, dapat snatcher ka. No? Yun ang calling natin lahat. Magbago na tayo ng karir. Yun talaga tayo. Gusto ng Panginoon maging snatcher tayo lahat. Amen? Pag sinabing snatching them from the fire of hell, ano bang ibig sabihin nun? Una, ang ibig sabihin nun, kasi nga sila ay nasa siguradong kapahamakan na. Tama? When you snatch someone, ibig sabihin mapapahamak na talaga siya. No? Naalala ko po, nung tagal-tagal na, nung bata pa yung panganay ko, si Denise. Kami po ay umuwi ng Pangasinan. Doon po sa mga nakarating na sa amin, ay makikita nyo nasa, malapit kasi sa highway nga, yung bahay namin, along the highway, tapos mayroong medyo, ano pa yung lugar, kasi mayroong paliko, so mabibilis yung mga sasakyan kasi main road, at totoo po marami ilan na po yung mga namatay po doon. No? Yung isang kuya ko po, actually nung first year ako, second year siya, nasagasaan po doon, namatay po doon yung kuya ko. No? So, medyo delikado yung lugar. At yung pagbisita ko doon, bata pa si Dennis, kasama kami, pag-park ko, dito po ako nag-park sa gilid ng kalsada, sa harapan ng bahay namin halos. Tapos po, itong si Dennis, dito naman bumaba. Dito siya bumaba, so safe naman yung binabaan niya. Ang kaso po, pagbaba, umikot ba naman tumakbo? Tumakbo po nakapunta mismo sa highway at malapit na po siya doon sa pinakaguhit ng kalsada. No? At yun pong guhit na yun, tama-tama naman, nung pagpunta niya doon, paparating naman ang isang truck na mabilis na tumatakbo. No? Noon po, sumigaw yung mga taong nakakita. Pagtingin ko, nakita ko po yung anak ko po. Yung truck po, lumiko po ng biglang ganun yung truck. Ako naman po ay bigla ko po siyang inisnat, sinunggaban pong ganun using all my superpowers. No? At pagka-snatch ko pong gano'n sa kanya, binalibag ko po siya diretso sa kwarto. Tulog na siya. No? So, wala naman masama nangyari. No? Pero hindi mo, imagine yung shock ko, nung oras, pagkakita ko, andun yung anak ko, tapos andun yung truck, mabuti na lang po talaga, na ganun ko po siya, tapos yung truck sabay po, na nakaiwas din po yung truck. No? Pero yun po, yun nga po, bakit? Snatching someone from certain danger. May mga pagkakataon talaga na yun ang pinapatrabaho sa atin ng Panginoon. And the truth is, ang mga tao sa paligid natin, sigurado raw po na papunta sa fires of hell. At kinakailangan po ng mang-i-snatch sa kanila. Maliwanag, mga kapatid? Okay? So kinakailangan talagang i-snatch. Pag sinabing i-snatch, ito pa ho ang isang katotohanan, na pag sinabi pong ini-snatch, hindi lang sila in danger, kundi kaya mo sila mai-snatch kasi malapit ka sa kanila. Tama? Nasubukan nyo na bang mang-snatch ng long distance? Hello? Meron bang anong snatcher? Ipalalambog mo na lang. Walang ganon, tama? Ang pang-snatch ay dapat na malapit. Hello? Tama mga kapatid? Diba? Diba, na-snatchan ka diba, isang snatcher, lalapit mo na yan. Diba? Lalapit either naglalakad ka o nasa jeep. Tapos sabay hablot ng hikaw at tatakbo yan kasama yung tenga. No? So, ibig sabihin kaya na-snatch kasi nga malapit lang. Right? Right? In the same way, ganun po. You can snatch someone who is close to you. Okay, yung mga malapit sa akin, responsibility ko po na i-snatch sila. Pero yung malapit sa'yo, responsibility mo sila. Kasi sila yung malapit sa'yo. Maliwanag po? Mga kapatid, most of the time, ganun po yun. Most of the time. Of course, malibang suguin ka ng Panginoon sa ibang lugar, pero yun po talaga. Kung sino yung malapit po sa atin, yun po yung ini-snatch natin. At tandaan po natin, ini-snatch hindi lamang po sa pagkasagasa, hindi lamang po sa bisyo, ini-snatch mula po sa consequences of sin. Yung nga po yung fire of hell. Maliwanag? So sino po ba ang gagamitin ng Panginoon? Of course tayo. Right? Sa mga sarili nating mga kaibigan, mga mahal sa buhay. At maaring, hindi ko pa kaya mag-share, Pastor. Alam niyo, minsan pag-i-invite nga lang, nagagamit ka na ng Panginoon.
Sabi ko, yung mamaya nga lang, ipag-invite mo lang eh. Di ba? Kaya sa susunod na linggo, no? Alam niyo po, doon pa lang nagagamit na tayo ng Panginoon, nakapang-snatch na tayo. Maliwanag? Hello, maliwanag po ba? Sino gusto maging snatcher dito? Lalabas tayo, snatcher na tayo ha, no? Promise? Okay. Pwede rin may isang pusher, no? Tulak mo siya palapit kay Lord, no? Pwede rin naman 'yon, no? Pero mahalaga po talaga nang i-snatch tayo. Okay, malapit ako matapos. Ituloy lang natin tong verse po na 'to. Sabi po niya, show mercy to others even though you are afraid that you might be stained by their sinful lives. So, sa iba naman, sabi niya, of course yung iba, you snatch them from fire. Yung iba naman na, ang tinutukoy po dyan, yung mga sobrang masasama na talaga. Yung grabe na silang masasama. Pero ganun pa man, show mercy. Mahabag ka pa rin sa kanila. Di ba mo nagsasabihin, tamaan ka na sana ng kidlat. Mamatay ka na sana, ganyan-ganyan, no? Show mercy. Kasi sila man, kagaya nga ni Apostol Pablo, pwede pang lumapit sa Panginoon. Amen? Pero sabi niya, show mercy, pero ingat din kayo. Kasi dahil sa sobra ng kasamaan ng mga ganyan, ay po pwedeng kapag nadikit ka naman, ikaw naman ang kanilang ma-snatch. At ikaw naman yung kanilang mahawahan tungo sa kasamaan. Halimbawa, no, maling-mali na talaga yung kanyang kaisipan, yung kanyang paniniwala, hinahamak na ang Panginoon, no? Tapos dikit ka pa ng dikit, mamaya bandang huli baka pareho na kayo ng paniniwala. O kaya talagang grabe na yung kanyang masasamang gawa, yung kanyang mga bisyo, tapos dikit ka pa ng dikit kasi ang katuwiran mo para mailapit siya sa Panginoon, di ka nag-ingat, mamaya baka ikaw na ang kasama niya. Right? So mag-iingat din daw. Kasi may totoo pong nangyaring ganito eh. Alam ko, 2 lalaki, ang kanilang mission daw sa mga beer house at mga nightclub. No? Ang mission daw nila para yung mga babae, no, na mga nagbibenta ng aliw, ay madala nila sa Panginoon. No? Yun daw ang kanilang mission. Bandang uli po ang kinalabasan nitong dalawang ito, sila po ay naging mga babaero. No? Bakit nga naman? Kasi nga kinakailangan nag-iisip. Right? Hindi, ano lang ako, pastor, sasama lang ako sa umpukan nila. Tapos, di naman ako tatagay, no? Para lang madala sila kay Lord, no? Siguraduhin mo lang na kaya mo nang pagtagumpayan, no? Kasi baka mahina ka pa, baka makaamoy ka lang ng konting alak ay naglalaway ka na, di ba? Ako po kaya ko nang gawin. Actually, dati ginagawa ko po 'yun sa mga kaibigan ko. Pag umuwi ako, nakikita ko sila nag-uumpukan diyan. Tatabihan ko po sila, uumpok ako, no? Aalukin ako, siyempre, out of courtesy, pero hindi po ako nila talaga para mapainom, no? Pero nakikisama ako sa kanila bilang kaibigan, no? Inuubos ko lang ang kanilang pulutan, no? And then, di naman. Pero, ang ibig ko sabihin, no? Totoo maganda ang intention mo, pero kung hindi mo rin iningatan ang sarili mo, baka mamaya, ikaw pa ang madala, instead na ikaw yung makapaglapit sa kanila sa Panginoon. Maliwanag? Concern lang ako. Di ba? Kaya ko siya tinutulungan, no? Well, ingat, kapatid, no? Baka yung concern mo, yan pa ang magpahamak sa'yo. Maliwanag po? Okay? So, kaya nga sabi niya, babantayan din daw natin ang ating mga sarili. Maliwanag po ba? Okay? So, yun po. Number 1, ano po ulit? Jesus saves us. Pakisabi ng malakas, Jesus is my Savior. And number 2, Jesus saves others through us. Amen? Tayo po ay mga lingkod ng Panginoon. Tumayo na po tayong lahat. At habang tayo po ay nakatayo, no? At gusto ko lang po nasamantalahin ang pagkakataong ito. Hindi ko alam kung mayroon pong bago po dito. Pakinggan nyo lang pong mabuti kung bago po kayo rito, o kung kayo po first time o second time, pakinggan nyo pong mabuti ito. Ulitin ko lang po yung ini-emphasize natin ngayon. Ang ibig sabihin ng pangalang Jesus ay salvation. Jesus saves. Kaya kang i-bless ng Panginoon, why not? Kaya kang tulungan ng Panginoon sa anong iba't ibang areas ng buhay mo, bakit hindi? Pero alam mo, kahit makuha mo lahat ng gusto mo, tugunin lahat ng Diyos ang panalangin mo, kung hindi mo naman tinanggap ang pagliligtas ni Jesus, nasayang. Hindi pa rin natin natanggap yung pangunahing sadya niya sa mundo. Ang pangunahing sadya niya, ikaw ay kanyang iligtas mula sa kapangyarihan at kaparusahan ng kasalanan. Kaya nga siya namatay sa krus para sa ating lahat. Kaya sa oras na to,
Ano ba ang sabi ng Panginoon? Sumampalataya lang daw tayo ng buong puso sa Kanya. Kilalanin siya na nag-iisang Panginoon at tagapagligtas. At ihingi lang ng tawad, talikuran natin ang ating mga kasalanan. Yumuko lang po tayo lahat at pumikit. Kung sa oras na to, ay kailangan mong gawin yon. Kailangan mo natanggapin ang kaligtasan na galing sa Panginoon. Ang magagawa mo ngayon, tanggapin mo rin talaga si Jesus. Kasi ang mayroong Jesus, yon ang may kaligtasan. Yon ang may kapatawaran ang kasalanan. Kaya kung gusto mong tanggapin ngayon si Jesus sa puso mo, sumunod po kayo sa maiksing prayer na to. Bigkasin nyo po ito. Bigkasin natin ng galing sa puso. Hindi yung sinasabi lang. Sino man po na gustong tumanggap ng totoo kay Jesus ngayon, bigkasin nyo po ito ng galing sa puso. Sige, sabihin nyo ito, Panginoong Jesus, sumasampalataya ako sa iyo na ikaw ay tagapagligtas, na namatay ka po sa krus at muling nabuhay. Panginoong Jesus, patawad sa mga kasalanan ko. Tinatalikuran ko ang mga ito. Tinatanggap kita ngayon bilang Panginoon ko at tagapagligtas ko. Pagharian mo po ako, susunod po ako sa iyo. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Para po sa ating lahat, manatili tayo nakayuko at nakapikit. Sa Bible, mayroong tinatawag na joy of salvation. Sabi ni David, restore to me the joy of my salvation. Kapatid, I want you to have that joy. Na nabubuhay ka, taglay ang kagalakan na yon. Joy of salvation. Kagalakan ng kaligtasan. Yung bang, you have that joy kasi sigurado ka na pinatawad ka sa iyong kasalanan. You have that joy kasi sigurado ka malapit ka sa Panginoon. You have that joy kasi sigurado ka sa kaligtasan. Mayroon kang buhay na walang hanggan. Alam nyo kasi ang nangyayari minsan, may mga bagay na nakakawala sa atin ng joy. We allow our losses, we allow our lacks, we allow our desires, unfulfilled desires, to rob us of our joy. Dahil may gusto ka, hindi pa nararanasan, hindi pa dumarating sa buhay mo, wala kang joy. May pinagpipray ka, hindi binibigay ni Lord, wala kang joy. No? Parang hindi ka pa natutuwa. Parang, isang may mga bitterness tayo. Meron tayong mga frustrations, even frustration kay Lord. Kasi akala natin, ang Panginoon ay para ibigay sa atin yung lahat ng mga gusto natin. Kapatid, ang pangunahin talaga na gustong-gustong ibigay sa iyo ng Diyos is His salvation. At kung tinanggap mo na yon, rejoice in that. Rejoice in your salvation. Magpasalamat ka ngayon sa Panginoon. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, that I am saved. Thank you, Lord, that I am forgiven. Thank you, Lord, I am accepted. Thank you, Lord, I am loved. I am beloved. Thank you, Jesus, that you are in me, I am in you. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Sige po, have that joy of salvation. Salamat po, Panginoon. Salamat dahil nasa akin ka. Salamat po, Panginoon. Lord, I pray for that joy of salvation na maghari sa mga puso namin, sa mga isip po namin. Salamat po, Panginoong Jesus, our Savior, na talaga nga po na hindi nang iiwan, hindi nagpapabaya sa amin, kasama namin ngayon hanggang sa walang hanggan. Thank you, Lord. And at the same time, narito po kami, Panginoon, tanggapin niyo ang mga buhay namin, gamitin mo po kami. Help us, Lord, use us in saving others. Niling namin ang kaligtasan ng mga mahal namin sa buhay. Niling namin ang kaligtasan ng mga taong malalapit sa amin, mga kaibigan namin, mga nasa paligid namin, Panginoon. Gamitin mo po kami. At sa pamagitan namin, maranasan din nila ang iyong pagliligtas sa kanila. Salamat po, Lord. Salamat po, pinupuri ka po namin. At ngayon po, tinatanggap namin ang basbas nyo sa buhay namin. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, at ang pagsama lagi ng banal na Espiritu ay tanggapin nating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen at amen.